Magandang araw mga bay. Ngayong araw ay may share ako sa inyong tips kung paano kumuha ng TIN number through online. Yes, tamang narinig mo dahil ang pagkuha ng TIN number ay napakadali lamang. Hindi mo na kailangan pumila o gumising na maaga para pumunta doon sa site o sa government agency. Ito ay based on my experience at isi-share ko sa inyo ang step-by-step tutorial. Kaya huwag natin patagalin pa. Let's go! So bago yan mga bay, punta muna kayo sa Google Chrome. Kung wala pa kayo, mag-download kayo sa Play Store or sa Apple Store. Then search nyo ang oros.bir.gov.ph. So ito mga bay, lumabas. Click nyo yung new registration. Then click as an individual. Then scroll nyo pababa. Create an account. Okay, so antayin nyo lang. Okay, so ayan, nandito na tayo sa may Terms of Service and User Agreement. So kailangan nyo lang basahin yan mga bay. Medyo mahaba-haba yan. Ayan, scroll down. Kailangan nyo lang tsagaan basahin. Then after that, i-click nyo yung check. Then agree. Then select nyo yung taxpayer. Then without existing PIN number. Then pag ganyan, basahin nyo. Then select I agree. Then select nyo yung transaction. I-click nyo yung Filipino Citizen Executive Order 98. Ayan. Then select OK. Sa taxpayer type naman, i-click nyo yung Executive Order number 98. Then after that, select OK. After natin makumpleto sa taas, ayan, so umpisa nyo na mag-fill up ng personal details. So example, yung first name mo ay Juan, then yung middle name, and then your last name. Ito ay example lang naman mga bay, para masundan nyo yung pagkasunod-sunod. So ngayon punta tayo sa my date of birth. Select nyo lang September 1, 2000. Example lang naman yan ha. Then civil status, kapag single, select nyo OK. Gender, male or female, select nyo OK. Then sa email naman, dito ay dapat meron kayong sariling email address na para lamang sa OROS or sa TIN number, dahil hindi sila mag-a-agree kapag may iba-ibang email address na gagamitin mo. So dapat para lamang talaga, exclusive para sa may TIN number application. Okay, so ngayon ay type nyo yung email address, ganyan, sniperscout24@gmail.com. Then type nyo yung password. So example lang naman yan mga bay. Confirm password. Okay, so after that, kapag natapos na, select nyo lang yung I'm not a robot, then select register. So ngayon mga bay, i-check nyo ngayon yung email nyo, dahil meron silang message na kailangan para i-verify. Okay, so ayan, ito yung dumating sa akin mga bay. I-verify nyo lang yung account. And then after that, pag nakapasok kayo, so yun mga bay, yan, congratulations, you have successfully created an account. Then after that, ilagay nyo lang yung email address. Ayan, so i-type nyo lang. And then your password. Then select I'm not a robot. Then register. Okay, antayin lang natin. So ayan, paglabas nyan, click nyo new registration and then as an individual. Then scroll nyo lang pababa. Then fill up registration form 1904. So dito naman mga bay, 7 steps dapat nyo fill upan nyo dyan. So ayan, hanggang umabot kayo ng summary. So sa tax fee payer information, yung iba dyan na fill upan nyo na. So ang gagawin nyo, yung mga hindi pa na fill up dyan, i-fill up nyo na lang. Kunwari yung place of birth, and then yung mother's maiden name, father's name. So ganyan, tingnan nyo lang kung yung hindi pa na fill up. Okay, so dito kunwari maglalagay tayo ng mother's maiden name na Janine Cruz. So ganyan, Janine Cruz Morales. Ayan. And then yung father's name, for example Antonio de la Cruz. Then select nyo lang continue. So pag ganyan, may nakalimutan tayo, yung contact number. Okay, and after that, click nyo lang yung continue. Then punta tayo sa may step 2.
residence address. So yun mga bay, ilagay nyo lang yung mga necessary information nyo. Okay, yan, yung municipality, kung taga Davao kayo or kung saang provinces. Yan. Kung hindi naman applicable, ilagay nyo lang yung NA. Oh, ayan. Pero pag applicable naman, dapat ilalagay nyo talaga ng maayos dahil yun yung magre-reflect sa TIN ID ninyo. Okay, so ngayon pupunta na tayo sa may number 4, authorized representative. So kung may authorized representative kayo, click nyo yung yes. Pag wala, no lang. Then continue. So number 6 naman mga bay, mga attachment. Ilagay nyo lang yung mga necessary dyan. Upload file, government ID, then select nyo lang continue. So ito na yun mga bay, after kung makapag-submit na application, nag-email agad yung taga BIR. Ayan, after 3 working days, na-receive na natin. Your application is approved. So hanggang dito na lang yung tutorial natin mga bay. Maraming salamat sa panonood. I hope na may matutunan kayo sa tutorial natin.